lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Attorney Clara, may revelasyon, BP Sara umamin. Nako, PBBM di makapaniwala. Yan po ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Bumanat na naman pala to si halos lahat pala, no? Banat kay BP Sara ang ginagawa nito ni Attorney Claire. Page niya, panibanat kay BP Sara. Tindi, no? Okay. Ayon po kay Attorney Claire de la Fuentes. Ang pangalan niyan, Attorney Claire na yan. Umamin daw po si BP Sara na siya ay incompetent. Bakit na rin? Ito pamagat. Inamin niya na wala siyang alam about education sa pagiging sekretary. At siya ay sumasabay lang kung ano yung binibigay sa kanya at hindi niya nare-review. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. BP Sara, umaming incompetent DepEd Secretary. Bakit tinanggap yung posisyon? Bakit nandyan ka pa? Grabe po, no? Ang sakit sa tenga ng boses nitong attorney na to. Pag yung galit. Baka gusto rin ng attorney na ito, si Lenny po ang maging secretary ng Department of Education, mga kababayan. Ha? Isipin po ninyo mga karibin natin, attorney po si BP Sara, di ba? Mas matindi po ang training niyan. Kahit po hindi sabihin natin hindi po related through teaching, ang attorney po is malaki na po yan. Ano? Yan po ay mataas na edukasyon, no? Mga kababayan, kung pagiging competent lang ang gusto nilang ibato ngayon kay BP Sara, di ba? Wala na siguro silang wala na silang maibato na iba. Kaya ito, incompetent mga karibin natin. Attorney, incompetent. Mas matindi po ang training niyan kaysa po sa mga teachers, di ba? At saka ito pa, mga kababayan, ito, ko lang to, opinion ko lang to mga karibin natin. Ito nga yung iniisip ko di ba? Ano ba talaga ang mas mahalaga? Kasi dito, sa pamumuno, di ba, bilang isang secretary ng Department of Education, you don't need to teach, di ba? Hindi mo naman kailangan magturo sa mga bata. Kasi, mga teachers po ang nagtuturo dyan, di ba? Ang gagawin mo po, di ba? Ikaw po yung magpapatupad, no? Di ba? Ikaw magpapatupad ng mga kung ano mga gusto mong gawin dyan, mga batas, di ba? Nasusundin ng mga guro. Ibig sabihin mga kababayan, leadership. Wala po bang leadership si BP Sara, mga karibin natin? Baka kayo, di ba? Baka kayo ang walang leadership. Galit na galit. Paano siya? Ganun yung boses. Sakit sa tenga, no? Mas matindi pa kay Kimbo yung boses. Okay. Totoo bang umamin na incompetent? Ha? Talaga? Incompetent si BP Sara? Umamin? Attorney Claire naman. Para ka naman hindi pala abogado kung magsalita. Mahilig sila yung mga pakinggan natin tong video na to. Okay, delikadesa po. Yan na lang po pinanghahawakan itong mga gustong mapalaya si BP Sara sa pwesto, no? Delikadesa daw, ba't hindi pa mag-resign? Una po, bibigyan ko kayo ng alam niyo itong sinasabing lumabas ng mga video. Tignan niyo po yung gupit ni BP Sara. Ano po pahiwatig? Ganyan pa rin po ba yung gupit ni BP Sara ngayon, yung buhok niya? Hindi na po, di ba? Ano po ibig sabihin? Matagal na po yung video na yan. Alam ko po yan kasi tayo, syempre, hindi naman tayong malayo sa DepEd, no? Marami naman tayong alam sa DepEd. Kaya natatandaan ko po yan.
no? Natatandaan ko po yan, yung video na yan. Tingnan niyo po yung gupit ni BP Sara, ang layo na po. Ibig sabihin, dati pang video yan. Nung bago pa lang siyan talaga sa DepEd. Matagal na po yan, nakita ko po yan eh. At naipaliwanag ko na po yung meaning niyan. No, ang sinasabi ni BP Sara, eto po para po magkaroon kasi pinakakalat nila eh. Yung sinasabi pong wala siyang background sa education, totoo o hindi? Totoo. Kasi ang background niya, siya po ay attorney. Ang background niya, siya ay leadership. No? Anak siya ng dating presidente. Mayor po siya ng Davao City. Marunong po siyang mamuno. Marunong po siya yung mga tauhan. Alam niyo pong magpatakbo ng tauhan. Okay? Pareho kayong abogado, Attorney Claire, pero siya sa leadership ang background niya. Mayor siya. Yung Davao City, nung siya ay namuno, para sa inyong kalaman, no? So, eto nga lang mga kababayan yung nakakatawa dyan, no? Eto lang po yung nakakatawa dyan. Kasi sinasabi nila yung educational attainment ni BP Sara ay hindi po competent as a DepEd secretary. Ngayon po may mga nagko-comment po ng mga netizens natin, mga ka-review, no, na bakit daw ang presidente, presidente hindi naman pala diba? Ano bang ano ba sa inyong qualification ng isang di sekretary ng edukasyon, di ba? O yung presidente mas mataas. Lahat saklaw, di ba? Department of Education, lahat na. Oh. Lahat po saklaw niya, pero bakit? May bakit po, di ba? Oh. Grabe kayo makano kay BP Sara sa sa education. Hindi pa po top 10. Wala pa po sa top 10 best cities sa Pilipinas in terms of lahat. In terms ng kita, in terms po lahat. Ngayon po, after po na may declare nung panahon ni BP Sara na insurgent free ang Davao, top 10 na po. Top 10 na po ang Davao City bilang pinakamaunlad na syudad sa buong Pilipinas. Yun po ang background. Di po ba? Alam niyo naman po yung background eh. No? Alam niyo po yung background, attorney. Galit na galit eh. Parang hinihiwang yero yung boses eh. Okay, attorney, para po sa inyong kalaman, mukhang kayo po ang walang alam sa education. Ang sinasabi po ni BP Sara dyan na nire-review, no? Ang sinabi pong nire-review, yung pong K-12. Nasa panahon po na nire-review na yung K-12. Oh, kanino po ba yung K-12? No? Panahon po yan. Hindi ko po sinasabi na wag bumalik tayo before K-12. Pero hindi po, batas po yan. Pero hindi po yan panahon ni Duterte, panahon pa po ni Pinoy yung batas na yan. Periodically, dapat nire-review nyo. At yan po yung inabutan ni BP Sara nung siya ay Secretary of Education. No? Huwag po tayong magmagaling. Ang sabi niya, tama, wala siyang background sa education. Pero hindi niya po sinabi, opo, ako po ay incompetent. Ang sinasabi, no? Ang sinasabi po ni BP Sara, ito po ang sinasabi niya. Madam Claire o Attorney Claire. Ang sinasabi ni BP Sara, wala siyang background sa education, nagre-review sila ng K-12 program, ipauubaya ko sa mga eksperto dito sa DepEd mismo yung pagre-review. Nakakadagdag sa stress kasi nga stressful yun eh. Naghihintay sila ng ano yung iuutos ng bagong DepEd secretary. Ang utos sa kanila, ipapaubaya ko muna sa mga eksperto to. Bakit po? Wala pa siyang karanasan, hindi siya galing sa education sector eh. Hindi siya kagad-kagad na alam niya na kagad yung ginagawa nila. Pero yun po noon, nung bago pa lang. Bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa, miski ikaw, Attorney Claire, para maunawaan mo lang. Eto po, yung mga principal. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Marami kong kilalang principal. Karamihan po sa mga principal, teacher dati. Meron po ba sa mga principal na may background kung paano po gumastos ng MOOE? Wala. Kaya pag yung principal, bagong pasok, ngayon pala naging principal,
Yung pagpapatak, yung paano hawakan yung mga teacher, kaya niya yan. Paano mag-obserba ng mga classes, kaya niya yan. Kasi teacher siya eh. Dati siyang teacher eh. Di ba? Pero, yung mga office works, halimbawa, paano gumagastos ng legal ng pera ng pamahalaan. Siya huling mesa eh. Siya huling pipirma eh. Lahat ng gastusin sa eskwelahan, pipirmahan niya ng principal. Kaya pag sinabi ko po rito na pwedeng gastusin ng kahit isang araw yung binibigay na budget, kaya po yan ng mga pinuno ng pamahalaan. Yung nagsasabing nahihiwagaan, katulad nila to ni Janet, ni attorney Janet, o hindi pa siya attorney ngayon, di ba? Ano pa lang si Janet? Coach pa lang, Coach Janet. At saka to si Mike Liabe. Nahihiwagaan sila, hindi nila maunawaan paano gastusin yung 11. Pero po yung may mga Nga pala mga kabayan, no, yung bagong vlog ni Mike Abe. Oh, sabi niya bakit daw siya tinitira ng mga pro Duterte. Malamang titirahin ka talaga, tinitira mo yung tao, nagtataka ka pa. Tayo talaga mga kababayan, no, ito nakansa niya, veteran na broadcaster, no? Veteran na broadcaster pero kung mag-isip, di ba? Parang pinaiikot lang yung mga viewers niya, di ba? Pinaiikot-ikot lang. Tatanungin pa kung bakit galit sa kanya yung mga pro Duterte. Halos araw-araw kinukontent mo, tinitira mo. Sino hindi magagalit dyan, di ba? Wala ka nang sinabing tama sa mga Duterte, Sir Mike Abe. Tapos sasabihin mo, bakit galit yung mga pro Duterte sa'yo? Utot. dating leader sa pamahalaan, kaya po namin isipin kahit isang araw. Dahil naperya-terya na yan eh. Alam mo na kung saan mapupunta yung budget eh. In fact, ikaw mismo yun ang hingi ng budget na yun. No? Papaliwanag ko lang po sa inyo para malaman po nito ni Attorney Claire. Tanong ko sa iyo, Attorney Claire, ikaw ba dati kang broadcaster? Di ba attorney ka na nag-turn ng broadcaster? Ibig ba sabihin, incompetent ka bilang broadcaster? Nagtatrabaho ka dyan, DCXL News, DCXL News. So yan mga kababayan, no? Baka gusto rin ni Attorney Claire magkaroon ng posisyon. Gaya po ni Gaya po ni Attorney Gadon, mga kababayan. Gagawan sila ng sarili nilang departamento. Kaya tinitira itong si BP Sara, mga ka-review, no? Well, ano man po ang inyong komento, reaction at kritisismo patungkol po sa video ito. Comment na lang po sa baba para tisalan po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion sa video ito, mga kababayan. Alright? Huwag din po kalimutan mag-subscribe kaya News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.